Yes, good morning din sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Tuluyan na ngang na-develop sa pagiging ganap na bagyo yung ating binabantayang low pressure area na nasa loob na ngayon nitong Philippine Area of Responsibility. Ito po ngayon ay nasa kategoryang Tropical Depression, taglay ang local name na Julian. Ito po yung ikasampung bagyo na nabuo o pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong taong 2016. At sa katunayan, huli po itong namataan, yan po ay sa layong 720 kilometers. Silangan po yan nitong Kalayan, Cagayan. Ayon po sa Pag-asa, taglay nito ang hanging umaabot sa 45 kilometers kada oras at bugsong nasa 55 kilometers kada oras. Inaasahan natin ang patuloy na pagkilos ng bagyo. Yan ay naman sa direksyong west-northwest. Bilis naman na 25 kilometro bawat oras. Sa ating pong panayam kay Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolar, inaasahan naman natin yung lakas ng hangin na aabot po yan sa bahagi nitong 55 kilometers per hour. Ito po yung magiging bugso niya at dahil dito asahan natin yung estimated rainfall amount, maabot po yan ng moderate to occasionally heavy rains. Dito po yan sa mga lugar na sakop nitong 300 kilometers diameter o lawak nitong ating binabantayang bagyo sa mga susunod na oras. At dahil nga dito sa bagyong Julian, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa bahagi nitong Batanes, Cagayan, Babuyan Group of Islands. Kasama rin dyan itong Apayao, gayon din itong Ilocos Norte kung saan sa susunod na 36 na mga oras makakaranas ng lakas ng hangin nga abot sa 30 hanggang sa 60 kilometers per hour. Bukod pa dito, yung taas ng alon sa dagat, maaari po yung umabot sa 4 meters sa mga susunod na oras. At sa taya naman ng ating panahon, inaasahan nga natin yung pagkakaroon ng gusty winds at masungit na panahon. Dito po yan sa bahagi nitong Cagayan at sa isla ng Batanes. Sa mga residente doon sa ating mga nabanggit na lugar, doble ingat lamang dahil nga yan sa epekto nitong ating binabantayang bagyo. Ang Metro Manila naman, gayon din itong natitirang bahagi ng Luzon, pababa dito sa may bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. So ulitin lamang natin, magiging maulan ngayong panahon dito yan sa malaking bahagi nitong ating bansa. Kaya naman huwag kalilimutan magdala ng payong saan man ang inyong mga lakad. At sa ibang balita naman, check natin yung ating inaasahang mga temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa bahagi nitong Luzon, ang temperatura sa Metro Manila between 24 hanggang 30 degrees Celsius. Ang Lawag makakaranas naman ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, may temperaturang between 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Visayas, Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu, ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. At pangunin na lamang natin sa may bahagi nitong Mindanao, simula sa Cagayan de Oro, Metro Davao at Zamboanga, yung ating mga kababayan, huwag kalilimutan magdala ng payong dahil tulad nga ng ating nabanggit kanina, mataas yung chance ng pag-ulan within the day. Temperatura between 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. At kaugnay nga nitong nararanas sa mga pag-ulan, naglabas ng ilang abiso ang Pag-asa. Batay nga sa heavy rainfall warning na inilabas kanina lamang alas 6 ng umaga, nasa ilalim ngayon ng yellow rainfall warning itong Quezon, kung saan posible yung pagbaha, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. Nakakaranas naman ng may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan ang Laguna, Rizal, Bulacan, Tarlac at ang Nueva Ecija. Kaparehong abiso naman ang itinaas para dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas at Pampanga kung saan magpapatuloy itong mga pag-ulan sa susunod po yan na 3 oras. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonyo, Radyo Vision.